Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? May dahilan po kung bakit naririnig niyo ako ngayon. Hindi po ito coincidence lamang. Hindi po ito basta-basta na lang nagkataon. Nakikinig ka ngayon siguro dahil mismo sa devotion mo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Siguro dahil na-curious ka dun sa title ng video, kaya mo siguro to pinapakinggan, o kaya baka may dinadala ka ngayon, naghahanap ka ng senyales, naghihintay ka ng sign. Ito na yun. O baka sadyang deboto ka niya at gusto mo lang makinig ng mga kwentong tungkol sa Senyor. Pero kung sumakto lang talaga, nakita mo ito ng biglaan, malamang ito'y dahil tinatawag ka niya. Hindi ito coincidence lamang o nagkataon lang, dahil lahat ng nangyayari merong dahilan. Nagdesisyon po ako na magsimula magbahagi o mag-share ng mga kwentong Nazareno para kahit papaano mapakilala ko sa inyo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Bukod doon, nais ko din pong maka-inspire at maka-motivate, lalong-lalo na sa mga gutom na sa inspirasyon, sa mga lugmok na at naghahanap ng sign mula kay Lord. Ito pong video na ito ay ito na yung sanang maging sign mo. Sa sentro lamang po itong video na to sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya boses ko lamang po yung maririnig nyo habang nagkukwento ako, at gumamit lang din ako ng mga kuha ko na video kapag dumadalaw ako sa Quiapo Church, o mas kilala natin na Dambana o Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. So, marami na po akong na-upload na episodes dito. Sana po mapakinggan nyo kung hindi nyo po nasubaybayan mula sa first episode. Kinuwento ko po yung paano ako nagsimula maging deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. At yung ibang episodes naman, pinakita ko doon or kinuwento ko doon yung iba't ibang pagkakataon o iba't ibang times na pinaramdam sa akin ng mahal na Senyor yung pag-ibig niya. Kaya ako naman ay nagpapatotoo lamang. So gusto ko lang din mag-share. So, para po sa episode ngayon, ang gusto ko pong i-share ay yung nangyari po sa akin nung kasagsagan na po ito nung magla-lockdown na po dahil po sa pandemya. So, ito po yung mga nung 2020, March 2020. Sa pagkakatanda ko po kung ano na yon, nagsimula nang kumalat sa buong mundo yung virus at unti-unti na nagla-lockdown. Tapos syempre yung takot nandun, natatakot na rin. At ako po kasi for the longest time, lagpas isang dekada na rin po akong namamanata. Talagang nakaugalian na weekly, once a week, bumisita sa Quiapo para magpasalamat, humingi ng gabay at lakas ng loob. Panata na po talaga siya. Weekly. Kaya naman po, nung nagsimula na ako matakot dun sa resulta ng pandemya, ang una ko talagang naisip, paano na yung pamamanata ko? Paano na yung pagpunta ko sa Quiapo every week, once a week? So, ayoko pong maputol yun as much as possible. Sana tuloy-tuloy.
Pero sa ano na lang din, ang ginawa ko nun, parang isang gabi na feeling ko, naramdaman ko kasi na parang sabi ko, mukhang magla-lockdown na. Baka mag-lockdown na tapos hindi na ako makabisita sa Quiapo. O ayaw rin naman na masaktohan ko mismo na yung tipong nasa Quiapo ako tapos biglang nag-lockdown, pahirapan makabiyahe, pauwi, paano ka babiyahe. Ako po'y nasa probinsya pa. So nasa labas po kami ng Metro Manila. Kaya medyo malayo talaga, malayo-layo. Once a week pupunta ako ng Quiapo para Mamanata. Tapos ayun nga, ang hindi ko lang din makakalimutan nun. Parang big deal sa akin yung magsasampung taon na kasi, mag-iisang dekada na. Mag-iisang dekada na rin akong yung uma-attend sa traslasyon. Hindi naman totally yung sumasampa sa andas, pero sa Luneta lagi akong pupunta para sa banal na misa. Tapos yung simula ng prosesyon, yung send-off sa mahal na senyor, hanggang sa makaalis siya ng Luneta, sinusubaybayan ko. Isa rin yun sa mga naisip ko, paano na yan, magkakaroon ng pandemya, tapos bigla na lang magla-lockdown. Paano na yung mga ganong aktibidades ng simbahan? Kaya naman naisip ko lang din, pag ikaw ba isang deboto, ano ba talaga yung importante? Yung pamamanata ba na makadalaw, parang perfect attendance, weekly kang nandun sa Quiapo? O yung mismong pamamanata ng pagsunod sa mga turo ni Jesus Nazareno? Ayun, yan po yung naisip ko lamang kasi yan po yung naging realization ko nung pandemya. At nakakatawa lang din nun kasi nung nag-aalala na ako, hindi ko makakalimutan, mayroon akong natanggap na notification sa LinkedIn, kung alam niyo po yun. Yun po ay isang application para po sa mga naghahanap ng trabaho. Meron po akong natanggap na parang notification sa LinkedIn, nag-pop out siya doon sa out of nowhere. So napindot ko lang din siya. Tapos hindi ko makakalimutan yung pangalan ng lumabas doon. Ang pangalan ay Christian Nazareno. Hindi ko po siya kilala. Pero nung time kasi na yon, nung oras na yon, yun yung kinakabahan ako, natatakot ako, ang dami kong tanong. Pero nung nakita ko yon, para sa akin yun na yung sign na ayaw ni Lord na matakot ako. Ayaw niyang matakot tayo sa kung ano man mangyayari sa pandemya. Kaya nilakasan ko na lang din yung loob ko. Tapos alam nyo, pagkatapos nung pandemya, na-realize ko din na kasi parang, alam nyo yun, parang big deal sa akin na naka 10 taon na ako na deboto, 10 taon na ako namamanata, 10 taon na akong weekling pumupunta sa Quiapo. Meron din namang hindi ako nakapunta dahil may sakit tsaka nasa abroad, pero talagang binibigyan ko kasi talaga ng oras ang pagdedebosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno at sa pagpunta sa Quiapo. Pero ang realization ko doon, higit pa sa pagpupunta sa Quiapo, pamamanata doon, higit
higit pa doon yung talagang pagdedebosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mas importante pa rin na sundin natin yung mga gabay niya, yung mga turo niya, kung ano ba talaga yung mga teachings, mga learnings. Isa yun sa mga nilalaban din ng mga kaparian, no? Kasi baka naman kasi ang ugali natin, pupunta tayo ng Quiapo o attend tayo ng piyesta, pupunta tayo sa prosesyon. Tapos pagka-uwi natin sa bahay, gagawa rin naman tayo ng kasalanan. Yung mga simpleng hinahayaan nating maghari yung galit, kasalanan na yon, di ba? Dahil kasama yan sa 7 capital sins o 7 deadly sins, ang galit, anger, wrath. So kung ikaw mas kinakain ka ng galit, tipong paglabas mo ng simbahan, pagalis mo sa Quiapo, galit na galit ka na naman doon sa kaaway mo, galit na galit ka na naman doon sa kapitbahay mo, diba? Yun ba yung tama? O masigit pa doon yung kaya masigit pa doon sa pamamanata yung yung pagsunod sa mga turo ng mahal na Senyor. Mas importante na pilitin nating sundan mismo si Jesus Nazareno. Pilitin nating wag magalit, wag mainggit, wag wag maging tamad, wag maging sakim, matakaw, wag magyabang, magnasa. So yan, mga kasalanan na sobrang nakakaapekto talaga sa ating pagkatao. So sana maging maging aral. So sa akin, yun yung pinaka-aral sa akin. Yun yung pinaka-realization sa akin nung simula nung pandemya, na parang kinakalabit ako ng mahal na Senyor. Para akong sinasabihan ng mahal na pong Jesus Nazareno, na sinasabi niya na ano ka ba, wag mong gawing big deal yung 10 taong ka nang uma-attend, 10 taong ka nang nagpupunta sa Quiapo. Hindi yan ang turo na ni Lord. Ang turo niya, sundan yung mga yapak niya, sundan yung footsteps niya towards sa goodness, honest to goodness, diba? Kaya pilitin natin na masundan yung mismong mga turo niya, yung mga gabay niya na binigay sa atin. So sana maging aral din siya sa lahat ng nakikinig sa akin ngayon. At sana maging sign, makatulong ito, maka-inspire, maka-motivate, lalong-lalo na dun sa mga mas nangangailangan pa sa atin. Tulungan din natin sila. So dito ko po tatapusin yung episode na ito. Sana po suportahan nyo po yung mga susunod pa. Pipilitin ko po na masundan siya lagi. Gusto ko siyang gawing bagong hobby din, na mag-share para maging rin, yung makatulong ba. Kasi yun talaga ang pinaka goal ko sana, na sana makatulong tayo dun sa iba. Ako naranasan ko yung yung may mga katabi ako sa Quiapo na umiiyak. Nahiya naman din ako kausapin, pero sa loob-loob ko gusto ko silang sabihan na hindi ka papabayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kasi ganun yung pinaramdam niya sa akin . Ganun yung effect niya sa akin, yung
yung pag-ibig, yung pagmamahal. Talagang tuwing wala na ako, tuwing hindi ko na alam yung gagawin, bigla na lang siyang mag-a-appear, bigla na lang siyang magpaparamdam, at bigla na lang siyang para akong sinasabihan na huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. No, kailangan lang natin manalig sa kanya. Kaya kung nais nyo po magbahagi din ng ng sarili nyong kwentong Nazareno, pwede po kayo mag-email sa akin at babasahin po natin dito para mabahagi din natin. Kasi naniniwala po ako na hindi lang ako yung merong mga kwento. Alam ko maraming mga kwentong Nazareno dyan. I-send nyo lamang po sa kwentongNazareno@outlook.com. Huwag po kayo mahiya kasi napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba. Masarap po sa pakiramdam, nakaka-inspire kayo, nakaka-motivate, at higit sa lahat, hindi mo kasi alam yung possibilities. Pwedeng posible kasi na yung kwento mo, baka yun yung sasalba sa buhay ng iba. Baka yung mga down na, yung mga suicidal na, baka hinihintay lang nila marinig yung kwento mo. So, tulungan natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Lord, sa mahal na pong Jesus Nazareno. Tulungan niyo po ako magpatotoo. Magsama-sama po natin i-share sa iba't ibang tao yung mga kwentong Nazareno para po mabuhayan sila. Ang dami pong nagkaka-anxiety, ang daming nade-depress. Tulungan po natin sila. Pwede din naman kung meron po kayong kilala mismo na tingin nyo nangangailangan makapakinig ng mga gantong klaseng kwento, pwede nyo naman po i-share tong video na ito bago po makatulong sa kanila. Lalong-lalo na po yung mga kaibigan natin na nalulugmok na, nawawalan ng pag-asa. Yun po, tulungan po natin sila. Muli, maraming salamat po. Huwag po kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe para po makatulong sa ating pagpapalaganap pa. Kasi kapag nalalike siya, kapag nakokomentan, kapag nasi-share, mas lumalawak pa yung naaabot nung ating video para mas marami pang makapanood at mas maraming matulungan. Ayun po. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.